Walang mas nakakatakot na lugar kaysa sa isang bakanteng ospital sa madaling araw. Isang gumagamit ng TikTok na nagtatrabaho sa ospital ay nag-iisa habang nagdedekorasyon sa isang bahagi na dapat ay sarado at walang pasyente. Wala nang ibang tao sa buong lugar na may access dito, pero biglang nabasag ang katahimikan. Pakinggan ninyo ito. Kung maaari, gumamit kayo ng earphones. Madilim ang pasilyo, walang tao, pero mula sa dulo ay rinig mo ang iyak at kilabot na tawa ng sanggol. Ang tunog ay tumatalbog sa mga pader at palapit ng palapit. Sumumpa ang manggagawa na siya lang mag-isa roon, pero napansin ng mga nanonood ang isang nakakabahalang detalye. I-post ang video sa mismong simula. Sa bintana ng pasilyo, sa isang milisegundo, sumilip ang anino ng isang itim at mukhang taong figura. May nagsasabing idinagdag lang yon, pero kung totoo, ano kaya ang naghihintay sa pasilyong yon? Sabihin mo, ikaw ba ay lalapit para imbestigahan o tatakbo ka na lang ng hindi lumilingon? Paalala, nakakabahala ang iyong makikita. In-upload ng isang TikTok vlogger ang susunod na video. Pauwi siya ng bahay noong gabi habang tahimik na nagre-record nang biglang may nagsalita mula sa dilim at nagsabing hello. Ikinut niya ang kamera na lubos na naguguluhan. Sa malayo, bagyang maliwanag, makikita ang isang tao na may ilaw sa ulo. Talagang mukhang normal na tao. Pero bigla, tingnan mo ang ginawa niya, bigla siyang dumapa sa lupa at nagsimulang gumapang na parang hayop sa isang hindi normal na bilis. Umakyat siya sa picnic table na parang mabangis na hayop, minamasdan ang paligid. Saglit, mukha siyang malaking aso, pero hindi. Bigla siyang tumayo at naglakad, pagkatapos ay bumalik sa paggapang gamit ang apat na paa. Talagang nakakakilabot ang mga eksenang iyon. Maraming nagdududang gumagamit ang nagsasabing ito ay Quadrovix, isang kakaibang fitness trend kung saan tumatakbo ang tao sa apat na paa na ginagaya ang hayop. Pero pag-isipan mong mabuti, sa gabi, sa bakuran mo, walang paalam at mabilis gumalaw, bubuksan mo ba ang pinto ng bahay mo pagkatapos makita yon? Ako, siguradong hindi. Tingnan natin ang isang bagay na maaring mangyari sa kahit sino sa atin ngayong gabi. Si Hana ay mag-isa sa bahay nila, gabi na. Katatapos lang niyang kumain at nanonood lang siya ng mga video sa kanyang telepono. Isang gabing ordinaryo hanggang sa nabasag ang katahimikan.
Hello? Makinig sa langit-git ng kahoy na yon. Tunog na parang may tao o kung anumang nilalang na dahan-dahang naglalakad sa itaas. Tingnan mo ang aso niya. Sabi nila, may ika-6 na sentido ang mga hayop at bigla itong tumahol ng kakaiba, parang agresibo. Alam niyang may nandyan. Lumapit si Hana sa hagdan para mag-imbestiga pero bigla siyang tumakbo palayo sa takot. Sa totoo lang, hindi ko siya masisi. Sumpa ni Hana na mag-isa lang siya at naniniwala siyang may madilim na nilalang sa bahay niya. Sabihin mo nga, kung maririnig mo to sa sarili mong bahay sa 10 oras ng gabi, mananatili ka ba para mag-imbestiga? Sabi nila, ang mga sanggol ay may natatanging sensibilidad at koneksyon sa kabilang buhay na nawawala habang tayo tumatanda. Ang kasong ito na naitala ng isang security camera sa bahay ay nakakawasak ng puso at nakakakilabot sa parehong paraan. Kamakailan lang namatay ang ama ng sanggol na ito. Iniwan siya ng ina sa sala at may nakuhanan ang kamera na di maipaliwanag. Kumusta, Papa? Kumusta, Papa? Kumusta, Papa? Ang sanggol ay naglakad papunta sa pintuan sa harap na bukas, huminto, tumingin sa labas na walang laman at sa malinaw na paraan ay nagsabi, "Kumusta, Papa?" Wala talagang tao sa labas. Dahan-dahang naglakad pa atras ang sanggol na parang ginagabayan ng di nakikitang tao pabalik sa bahay para sa kaligtasan niya. At eksaktong noong ligtas na ang bata, ang mabigat na pintuan sa harap ay kusa itong nagsara, dahan-dahan, hanggang sa sumara ito ng maayos sa balangkas. Bumalang ba ito ng imahinasyon ng batang ulila o espiritu ng amang bumalik para magpaalam at protektahan ang pamilya? Ikaw ang humusga. Kung akala mong mapoprotektahan ka ng maraming tao laban sa kababalaghan, panoorin mong mabuti ang susunod na video. Kamakailan lang ito naging viral at bagamat misteryo ang pinagmulan, talagang nakakakilabot ang ipinapakita nito. Isang libing ito, maraming tao, at parang normal lang ang lahat hanggang sa biglang nag-iba ang lahat. Nadulas ang lalaking iyon at nahulog sa hukay. Maaring simpleng aksidente lang ito, pero panuorin mong mabuti ang replay. Tingnan mo sa loob ng libingan, may misteryosong maputlang kamay na biglang lumitaw, hinawakan siya sa balikat at hinila sa dilim. Ang pinaka nakakabahala sa lahat ay ang libingang ito ay ganap na walang laman, walang tao sa ilalim nito. Walang nakakalam kung ano ang nangyari pagkatapos o saan galing ang video. Sa tingin mo, totoo ba ito? O baka optical illusion lang ito? Ibahagi ang teorya mo sa mga komento. Marami sa atin ay nakarinig na ng tungkol sa mga imahinaryong kaibigan noong bata pa. Parang normal lang naman, di ba? Pero paano kung ang kaibigang yon ay may sapat na lakas para mahawakan ka talaga?
In-upload ng mga magulang sa Facebook ang video dahil sa takot. Matagal nang sinasabi ng anak nila na may kaibigan siyang di nakikita sa bahay. Pero di sila naniwala hanggang makita nila ang mga larawang ito. Nag-iisa sa kwarto ang batang naglalaro. Mukhang normal lang ang lahat, pero bigla, tingnan mo, ang kanyang kanang braso ay biglang hinila pataas ng may kakaibang lakas. Walang duda, bigla at parang di kontrolado ng bata ang galaw. Tila may matangkad at malakas na humawak bigla sa kanyang pulsuhan. At kung akala mo yun na ang lahat, tingnan mo ang stuffed toy na oso sa tabi niya. Gumagalaw at nagbabago ng posisyon na parang may sariling buhay. Parang may di nakikitang tao na umupo sa tabi niya. Pero walang ibang pumasok sa kwarto. Isang simpleng pagkislot ng kalamnan lang ito na sinabayan ng pagkakataon o madilim na nilalang na naglalaro sa bata. Hindi ko napapatulugin ulit ang anak ko doon, kahit kailan. Palit ng eksena, kung may lugar na ayaw ng kahit sino na mapag-isa, sigurado, yon ay ang morgue. News team mula Uruguay ang na-cover ng malungkot at abandonadong kalagayan ng isa sa mga iyon. Live na ulat. Nagsisimula ng magsalita ang reporter tungkol sa hindi matiis na amoy ng kamatayan sa lugar nang biglang nagkagulo ang lahat. Halika kayo, tingnan ninyo sandali. Hindi ka ba sasama? Sige, nandito tayo sa morgue ng klinikas at ang mga kondisyon kung saan medyo komplikado. Tingnan ninyo ang mga larawang ito. May naamoy na amoy. Tingnan mo, gumagalaw mag-isa ang kandado ng pinto at dahan-dahang bumubukas. Napansin ng mamamahayag pero dahil live sa telebisyon, nagpakawala siya ng nerbyosong tawa para itago ang matinding takot. Inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga larawang ito. Inamin din niya na iyon ang pinaka nakakatakot na lugar na napuntahan niya. Sabi ng marami, ang pag-abandona at kahirapan dito ang nagdala ng masasamang espiritu. Ikaw ba, papasok dyan kahit kapalit lahat ng pera? Ako, hindi. Inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga larawang ito. Naranasan mo na bang maramdaman na may nakatitig sa'yo kahit mag-isa ka sa bahay? Ibinahagi sa X ang security camera footage na may nakuhang kakaiba sa bahay na sinasabing walang tao. Lakasan ng volume! Lumabas ka dito! May ganap na katahimikan at bigla na lang isang napakalakas na ingay halos parang mula sa lalamunan ang sumira sa katahimikan. Para sa iba, hindi lang ito static. Kung pakikinggan mong mabuti, parang sumisigaw ang baluktot na boses. Lumabas ka dito o huliin mo siya. Lumabas ka dito! Ayon sa may-ari, isa itong psikofonya o tinig ng demonyo sa digital na anyo. Ano sa palagay mo? Interferensya ba ng mikropono, ingay, paligid o isang nilalang na nagiiwan ng napakalinaw na babala? Ako, sigurado, hindi ako magtatagal para alamin pa yon. Kung nakatira ka sa bahay na 135 taon na, maglalakas loob ka bang kumuha ng litrato sa dilim? Ang larawang ito ay ipinadala sa kilalang podcast ng katatakutan. Nagpapahinga ang isang ina habang naglalaro ang dalawang anak niyang babae sa banyo. Kinuhaan niya ito ng litrato at in-upload sa Instagram stories.
Makalipas ang ilang minuto, sumagot ang kanyang kapatid na babae na natatakot. Sino yung matandang babae doon? Nakakatakot na mga litrato na hindi ako pinapatulog. Bahagi 79. Isang taga-subaybay ang nagpadala ng litratong ito. Kwento niya, ilang taon na ang nakalipas, naglalaro ang mga anak niyang babae sa banyo at kinunan niya ito ng litrato habang nakahiga sa kama. In-upload ko ito sa Instagram stories tapos tinanong ng kapatid ko, sino yung matandang babae sa litrato? Nag-zoom ako at nakita siya. Siguradong hindi anak ko yon. Nakatira kami sa isang bahay na 100 at 35 taon ang tanda, kaya madalas may mga kakaibang nangyayari. Pero ito ang unang beses na nakuhanan namin ito ng litrato. I-follow mo ako para makakita pa na mas marami pang nakakakilabot ng mga litrato. I-zoom natin ang refleksyon sa salamin. Tingnan mo. Sa likod ng mga bata, ilang sentimetro lang ang agwat. Klarong kita ang maputlang muka at matindi ang itsura ng matandang babae. Maigpit ang tingin ng ina sa kanila. Tinitiyak niyang walang ibang tao sa bahay, hindi bisita, hindi kapitbahay at hindi pa nila nakita ang babaeng yon. Simula noon, may mga misteryosong pangyayari raw araw-araw sa bahay na mahigit 100 taon na. Totoo, kinilabutan ako sa larawang ito. Sabihin mo, makakatulog ka ba kung alam mong may ganong nakatingin sa'yo mula sa salamin? Kung gusto mong makita ang kasong unti-unting nagiging bangungot, huwag kang aalis. Isang binata ang lumipat sa bagong apartment niya. Makalipas ang ilang araw, nag-eksperimento siya sa kamera ng computer at nadiskubre ang nakakatakot na bagay sa dilim ng kanyang mga gamit. Literal na nakinginig ako. Ngayon, sobrang takot na takot ako. Kakatapos kong suriin lahat. Ang aking departamento. Eto. Kaka-realize ko lang na pwede mong i-connecta ang camera mo sa computer mo na walang webcam. Pwede mong gawing camera ang telepono mo. Sige, so nasa app ako, photo booth. At sabi ko, sige, subukan ko lang ito. Matagal ko na itong hindi nagagamit at Diyos ko, sobrang natatakot ako. Kinuhunan ko ng litrato kung ano-ano. At tinitingnan ko sila nang bigla ko nakita na may itim na linya at ito ay dahil medyo bumukas ang pinto ng kabinet ko. At lumipat ako sa susunod. Hindi ko alam kasi parang maliwanag dito sa likod, parang sa thermal na larawan. Kaya tuloy lang ako sa susunod. At kaya ako sobrang natakot. Una, di ko alam paano nabuksan to, pero sumpa ako, mukha talaga yan dyan. Literal talaga, kasi hindi ko maintindihan ano kaya yon. Literal talaga, isang mukha. At ako parang sobrang natatakot na talaga ako ngayon. At sa susunod, nagka-aberya ang computer, kaya kinuha niya ito. Di ko alam kung ano. Pagkatapos, nagpicture ako nang makita kong kusa siyang magpicture. Pero, sumpa ko, ito ay, at na-check ko na lahat ng kwarto ko. Ito, ako hindi, akala ko baka mga gamit lang dito. Kasi itong nasa taas ay itim, pero nasa pangalawang estante ito. Ibig sabihin, hindi siya sa taas, nandi pa lang siya. At walang kahit ano, na kahit pa paano ay magkahawig sa ganyan. Ibig kong sabihin, kasi, simple lang, ako, hindi ko maintindihan, di ko alam kung overacting lang ako. O sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Ay. Sumpa ko, mukha talaga siyang... Nanginginig siya. Tingnan mo yung mga thermal na larawan. Kusang bumubukas ang pinto ng kabinet sa kusina at sa loob ay may nakakatakot na maputing mukha ng tao na nakatingin sa kanya. Ngunit hindi pa rin natapos ang bangungot. Makalipas ang ilang oras, nakarinig siya ng sunod-sunod na ingay sa kwarto at nagpasa siyang mag-record. Kumukurap ang ilaw ng kabinet, gumagalaw mag-isa ang mga damit. Kung ipapost mo ang video sa tamang sandali, may malaking nakakatakot na mukha na tago sa gitna ng kanyang mga jacket. Lalo pang lumala ang sitwasyon. Last stress na naman ng madaling araw. Ngayon, ang gripo ng bathtub ko ay paulit-ulit na bumubukas at nagsasara. Sa loob ng ilang minuto, pupunta ako para tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi. Gaano na katagal mula nang magsimula ito?
Ay, yung mga baso ko sa tequila. Grabe naman! Mahal na. Ang hirap naman ito. Alas 3 na madaling araw, biglang nagbukas Sara mag-isa ang gripo sa banyo at nagliparan ng marahas ang mga gamit sa kusina. Naglagay ng kamera ang binata sa bahay dahil nagigising siyang may gasgas at pasa sa leeg. At ang kamera sa sala ang nakakuha ng ebidensya. Mukhang magandang pagkakataon ito para ipaalam sa inyo ang tungkol sa aking inuupahang apartment na minumulto. At ang mga bagay na nangyayari doon. Nagiging kakaiba ang mga bagay. Lalong sumasama ang mga bagay. Kaya kamakailan ay sobrang aktibo siya. Sa gabi, nagigising ako habang natutulog. Na may maraming pasa at mga gasgas. Karaniwan sa paligid ng aking leeg. O kahit saan sa tiyan ko. At dahil dito, ako at ang aking mga kaibigan ay naglagay ng mga maliliit na kamera sa buong aking apartment. Karaniwan, ang mga kamera ay nagre-record kapag may galaw. Kaya 24 na oras silang aktibo sa aking apartment. Kapag may galaw, nagsisimula silang mag-record at pwede mo itong i-playback. Umasa kaming makakuha pa ng ilang bagay sa video. Tingnan mo kung gaano siya kalakas hinila. Isang di nakikitang nilalang ang humawak sa binti niya at hinila siya sa sahig habang natutulog. Purong demonyong aktibidad ito. Kung hindi pa lumipat ang batang ito mula sa bahay na ito, tiyak na nasa panganib ang kanyang buhay. Anong klaseng kasamaan kaya ang naninirahan sa apartment na ito? Salamat sa panonood ng video hanggang dito. Tanging matatapang lang ang nakakagawa nito. Mag-iwan ka ng like, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya para sa mas marami pang katatakutan. Sana'y magkaroon ka ng magagandang bangumot.